pleasing personality. Hindi totoo yan, pleasing personality na yan. Sa itsura kong to, kita mo, nandito ako sa Japan. Eh dyan sa Pilipinas, kahit na habang buhay ka magpakamatay magtrabaho dyan, hindi ka asenso dyan sa Pilipinas dahil sa sobrang baba ng sahod. May papakita ako sa inyong mga video. Walang discrimination dito mga tol. Basta kaya mo magtrabaho, basta kaya mo yung gagawin. Kasi hanggang ngayon nagtataka ako kung bakit sa Pilipinas, bakit kailangan pa ng mga standard na para lang matanggap sa mga, halimbawa sa mga mall, ganun. Bakit kailangan pa yung mga experience, kaya nga magte-training, di ba? Kaya nga tinawag na trainee, wala ka experience, freshman ka pa lang mga tol. Bakit hinahanapan nilang experience ng tao? Meron akong nakita sa sa Facebook na parang isang supermarket yun dyan sa Pilipinas na ang taas ng standard ng qualification Kailangan 4 years graduate, may experience, gano'n. Sa tingin niyo ba mga tol, yung nagastos ng magulang ng bata na yun, o ng kung sino man yung i-hire nila na yun, tingin niyo ba kaya niyang bayaran lahat ng ginastos ng magulang ng mga yun, ng gumastos ng 1,000 para lang pag-aralin ng 4 na taon, tapos i-hire lang nila, tapos masasahurin lang nila ng 20,000 a month. Malaki na yung mga tol, 20,000 a month. Diba? Tapos may endo lang din, tapos 6 months lang din ang kontrata niya sa company papasukan niya. Doon pa lang talong-talong ni magulang. Tapos kailangan pang pleasing personality mga tol. Ba't ganun? Parang napaka-unfair naman yun sa Pilipinas. Ako nga, kita mo mayroon ba akong pleasing personality? Bakit nakapasok ako rito sa Japan? Bakit pleasing personality kailangan? Kailangan mo itsura ka, magpapunch ka lang naman ng mga sabon. Diba? Bakit ganun? Parang yung mga dicer, kailangan pa gwapo, kailangan maganda para lang tanggapin. Yung sinasabi ko nito, dapat hindi ganun. Na dapat maging patas sa Pilipinas. Basta kayang magtrabaho, dapat tinatanggap natin yan. Hindi naman nasusukat yung itsura sa kakayahan mo Basta kayang magtrabaho, dapat tanggapin. Dapat i-hire, hindi yung mamimili pa ng maganda. Bakit kailangan pa sa mga mall? Bagger ka lang naman, o kaya magpapunch ka lang naman. Tawag dito yung yung sa counter, ang tawag, hindi ko kasi alam, hindi kasi ako nagtrabaho sa mga ganyan mall Kasi hindi kami natatanggap talaga Kailangan matangkad. Ayun, may papakita ako sa inyo mga tol na hindi nasusukat ang tangkad dito sa Japan. May papakita ako sa inyo yung clip. Saka yung bawal yung magkamag-anak sa company. Hindi, walang gano'n. Pasok lahat dito, acceptable lahat. Meron nga kasama sa trabaho, mag-asawa sila. Magkasama kami sa trabaho. Sabay pa namin kumakain, mag-asawa yun Even kami ng kapatid ko. Magkapatid kami, magkasama kami sa trabaho. Bakit na-hire naman kami dito, di ba? Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Hindi sa iniikumpara ko yung Pilipinas. Kasi yun naman talaga reality sa Pilipinas Real talk lang sinasabi ko. Bakit bawal yung magkamag-anak sa company? Yan, malaking question mark yan Matagal na sa akin Bakit bawal Ano bang meron? Bakit bawal yung magkamag-anak sa company? Dito nga sa Japan. Japan pa to. Hindi naman kailangan yung bawal yung magkamag-anak. Bakit bawal? Di ba? Papakita ko lahat sa inyo yung video na nagpapatunay na totoo yung sinasabi ko. Na walang pinipiling edad dito, walang pinipiling kasarian. Kahit disable ka, kayang magtrabaho. Ito mga tol, panoorin nyo itong mga clip na to. Ayan, ayun siya. Ayan. Dadaan siya dyan. Ayan o. Makikita nyo mga tol, ayan. Buhay kapansanan siya pero tinatanggap pa rin siya. Parang ganun siya yung kamay niya po. Puputol-putol na. Ayan, ika-ika pa nga siya naglalakad Ayan, papasok siya sa pintuan. Ayan, disable siya mga tol. Sa kayang mga tol, makikita nyo, maliit lang yung tao niyan, pero tinatanggap dito. Ayan, maliit lang yung height niyan. Wala pang, yan, nasa 5 flat lang yata yung lalaki na yan. Ito, papakita ko sa inyo. 70 years old na to pero kitang-kita nyo naman, nagtatrabaho pa rito. At least kaya pa, diba? Ayan, ayun siya, lalabas na. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, nakayuko na siya Ayan. Diba? Tanda na yan. So ayan mga tol, diba? Totoo yung sinasabi ko, nakita nyo naman, napanood nyo naman na ganun. Walang pinipiling edad. Ayun, kagaya lang nung matanda na babae na yun. Ilang taon na yun. Dapat yung mga ganung edad, retiro na yun. Retire na dapat yun, nagpe-pension na dapat yun Basta kaya pa magtrabaho rito. Tinatanggap pa rin. Sinasabi ko rito, dapat maging patas. Kung maitsura o wala, dapat pare-parehas, dapat hinahire diyan. Hindi kailangan maganda tapos may height pa. Walang ganoon dapat. Meron nga akong kasama rito. Yun, pinakita ko rin sa video. Kaliit niyang tao. Pero kasama namin nagtatrabaho, maliit lang yun mga tol Pero na-hire naman siya. Tapos yung matanda na may kapansanan na kaganon, parang si Righteous One. Joke lang. Dapat bigyan po natin ng karapatan ng bawat isa na makapagtrabaho. Dahil deserve nila magtrabaho. Deserve nila. Hindi yung mamimili lang kayo ng mga dapat yung tinatanggap. Huwag pong gano'n. Kaya maraming umaalis dyan sa Pilipinas. Gawa nga po ng mga style nyo, ng mga sistema nyo dyan na
kailangan ganito, ganito. Unfair yun para sa iba. Dapat hindi ganun, mga ma'am, mga sir. Dapat maging patas tayo sa lahat ng mga mamamayan natin dyan sa Pilipinas. At nang sa ganun, hindi sila umaalis ng bansa. Kagaya namin, no, di ba? Andito kami ngayon sa ibang bansa, napakarami naming OFW kung saan bansa sa panig ng mundo. Gawa nga nung walang trabaho dyan sa Pilipinas. Kasi kagagawan nyo rin. Kinakailangan pa namin mga ibang bansa para lang kumita ng pera. Bakit sa ibang bansa pa kami tinatanggap? Pwede naman dyan sa Pilipinas, di ba? Bakit yung ibang tao pa tumatanggap sa amin, mga ibang lahi pa tumatanggap sa amin? Kaya kami napipilitang umabroad, mga ibang bansa, magsakripisyo dito sa ibang bansa. Mga kapwa ko OFW dyan, i-share nyo itong video na ito, ipakalat nyo ito para alam ng mga mayayaman na yan kung ano yung ginagawa nila sa atin. Dapat maging patas. Hindi yung ganyan na ano. Lugi kami ron, lugi. Porke pangit dito sa ibang bansa. Ganun ba yung gusto nyo? Porke hindi nakapag-aral, porke high school graduate lang, walang karapatan magtrabaho sa mga gandang company dyan, sa mga mall, gano'n. Hindi po gano'n, mali po yun. Kaya napakarami namin Pilipinong wala sa mga pamilya namin, gawa nga ng sistema dyan sa Pilipinas. Kaya dito kami lahat, sa ibang bansa, dito kami nagsusumikap, dito kami nag-iipon. Ayan, kaya yung mga dumadaan ng mga Pilipino na yan, ayan o. Mga OFW din yan na nagsasakripisyo rin gawa nga ng wala kasi trabaho sa Pilipinas. Kaya talaga nauubos yung mga magagaling dyan sa Pilipinas. Mas pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa. Kasi nga mas ano dito mas deserve nila yung kakayahan nila dito para bayaran din ng maganda-ganda. Wala na sanang umalis. Nangangatulong, ganun. Nagko-construction sa ibang bansa. Kagaya namin dito, pintor kami. Kaso wala kaming magandang sahod dyan Tapos parang nadi-discriminate pa yung mga itsura namin dahil nga hindi kami gwapo, gano'n, hindi kami pogi para tanggapin sa mga mall na yan. Alam mo gagawa Ito lang yung naipataw na itsura sa akin Tatanggapin ko, kaya pilitan akong mga ibang bansa. Buti pa ng ibang bansa, tinatanggap kami. O, di ba? Bakit hindi naman tinignan niya itsura namin? Hindi kami hinusgahan, di ba? Hindi kami na-discriminate. Kumbaga parang, kasi alam naman nila na kaya namin Kaya namin pagtrabahuhan